Glory must be, glory must be to the Lord. All the glory must be, all the glory must be, all glory must be to the Lord. All glory must be to the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Come on, let us bless the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Come on, let us worship Jesus. Dakila ang Diyos. Hallelujah. Buksan natin ating mga labi. Magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah. Dakila ang Diyos. Dakila ang Diyos. Come on. Hallelujah. Let us worship God in His Spirit and in truth. In the name of Jesus. In the name of Jesus, we love you, Lord Jesus. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Good to see you. Praise God. Madaydayo ti Apo. Salamat sa Panginoon. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tayo ay patuloy na sasamba at maglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. In the book of Ephesians chapter 4, ang pag-aaralan natin, mga kapatid, ngayong November 23 ay magmumula sa isang talata sa church ng Efeso. Dahil isang bersikulo lang yung babasahin natin, mga kapatid, ay babasahin natin sa Tagalog, sa Ilocano, at sa English, mga kapatid. Amen. So, pagpalain tayo ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoon, kasama ng mga kapatid natin online, mga kapatid. So, ganito ang pagkabasa ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Sa English, ganito ang pagkabasa, mga kapatid. And do not grieve the Holy Spirit of God, with which you were marked with a seal for the day of redemption. Sa Ilocano, ganito ang pagkakabasa, mga kapatid. Ket diyo pagleddaangen ti Espiritu Santo ti Diyos. Ta iso ti marka ti Diyos. Iti panang tagikwana kada kayo. Maysa pamatalget at dumtingto ti aldaw apanang waya-waya ti Diyos. Kada kayo. Sa Tagalog, at huwag ninyong pighatiin. So binabawalan tayong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Purihin ang Panginoong Diyos sa Kanyang mga salita na ating nabasa at narinig. Ay dumalangin, mga kapatid, sa araw na ito. At habang tayo nananalangin, buksan natin ating mga puso. Hallelujah. Sa harap ng Panginoong Diyos. Sinasamba ka namin namang banal, matuwid, matapat, at dakila. Ikaw ang Panginoong Jesucristo na aming kinikilala sa aming mga buhay. At higit sa lahat sa pagkakatipon na ito, Panginoon. O Diyos na mabuti, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Sapagkat wala kaming magagawa sa aming sarili, Panginoon. Sa iyo kami umaasa ng direksyon ng buhay na ito na kaloob mo. Sa iyo kami umaasa ng katugunan, Panginoon.
Ikaw ang mas nakakaalam, Panginoon, ng pangangailangan ng buhay ng bawat isa. Kaya, O Diyos, tulungan mo kami na sa pamamagitan ng salita mo, Panginoon, ito po'y magtuturo sa amin ng tunay na buhay na maabot namin, Panginoong Diyos, sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Kinakalagan namin ang kapangyarihan ng salita mo sa araw na ito, Panginoon, na siyang maghahari sa bawat salita na napakinggan namin, Panginoon, sa aming buhay. Ang salita ng Diyos ang maghahari sa gawain ng Panginoon lagi na at sa mundong ito, Lord. Hallelujah. Makapangyarihan ng salita mo, Panginoon. The grass faded. Hallelujah. It will wither, Lord, at the same time with the flowers will fade. But the word of God, hallelujah, shall stand forever. Maghari ang iyong dakilang salita, Panginoon. Gawin mo ang salita mo, Panginoong Diyos, hallelujah, na makakatulong sa mga makasalanan, maging kalakasan sa mananampalataya, at mawasak sa gawa ng kasamaan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, hallelujah, buksan mong puso ng iyong mga anak. Maghari ang iyong dakilang kalooban sa aming buhay, Panginoon. Be glorified, Father, at ang iyong Espiritu Santo'y kumilos ng may kalayaan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Tulungan mo kami, pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang pagkakatipon na ito. At Lord, kahabagan mo mga kapatid na hindi nakarating, o kadingatan mo sila upang sa susunod na gawain ay makasama namin sila, Panginoon, nasasamba sa pangalan. We worship you, Lord. We magnify your name. We ask all these things in your name, Lord Jesus Christ, giving glory and praise to you alone. In Jesus' name we pray. Sabihin natin in Jesus' name. Palakpakan natin at sambahin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Come on, I said, let us worship the Lord. Hallelujah. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Mga tatay, hindi ko naririnig yung boses ninyo. Mga lalaki, hallelujah. Puro babae yung naririnig natin. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. Hallelujah. Lahat tayo, purihin natin ang Panginoon. Blessed be the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise God. Ngayong araw na ito, mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay mayroong pamagat na nagsasabing, be sealed for redemption. Okay? Ikaw ay kinakailangang maselyuhan sa araw ng pagtutubos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan nating maselyuhan. Amen. Sa pagkakatubos. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Maaari na tayo makaupo. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. So brothers and sisters in the Lord, be sealed for redemption. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, na maganap nawa ang salita ng Panginoon na tayong lahat ay maselyuhan sa araw ng pagtutubos. Hallelujah. Kailangan nating maunawaan ang redemption, mga kapatid. Kailangan nating maintindihan ang pagtutubos upang mabigyan natin ng pagpapahalaga ang pagtutubos, mga kapatid. Upang maintindihan natin ang halaga ng redemption, hallelujah, as we value redemption first and foremost, let us value, mga kapatid, and understand the sacrifice of the Redeemer.
para maintindihan natin, mga kapatid, ang kahalagahan ng pagtutubos sa buhay ng tao. Kailangan nating makita ang pagpapahalaga ng sakripisyo ng nagtubos sa atin, mga kapatid. Walang ibang ating Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon ay gumawa ng maraming bagay. Nilikha niya ang tao, gumawa siya ng pangangailangan ng mga tao na mapagkaloob ito, mga kapatid. Ang daming ginagawa ng Panginoon. Alam niyo ba na maraming ginagawa ang Panginoon para sa mga tao, mga kapatid? Ngunit isang araw, naunawaan ng Panginoon, hallelujah, na ang makasalanan ay walang patutunguhan. At ang makasalanan, mga kapatid, ay sisingilin sa ginawa niyang pagsuway sa harap ng Panginoon. Lahat ng makasalanan ay sisingilin ng Diyos. Kaya naisip ng Panginoon habang ang Panginoon ay maraming ginagawa sa mga tao, naisip ng Panginoon, isang araw, ang makasalanan ay sisingilin dahil sa kasalanang nagawa sa pagsuway. Kaya, hallelujah, sa kinadaming ginagawa ng Panginoon sa buhay ng mga tao, mga kapatid, naisip niya, kailangan ng tao na matubos sa kanyang mga ginawang pagkakasala. Alam ng Panginoon, mga kapatid, nung binigyan niya tayo ng buhay, mabibigyan niya tayo sa ating mga pangangailangan, pero alam niya na wala tayong pag-asa hanggat ang tao ay makasalanan, mga kapatid. Wala tayong pag-asa sa kinabukasan. Sa kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, isang araw, ang Diyos na mabuti at dakila ay bumaba, mga kapatid, sa trono upang ibigay niya kanyang sarili at gawing tagapagtubos ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Oh, hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Nung binigay ng Diyos ang buhay natin at tayo nakagawa ng kasalanan, kahit anong gawin ng Panginoon, pera, tulong, mga kapatid, hallelujah, mayroong magagawa yan, salamat sa tulong, pero alam ng Panginoon dahil sa kasalanan, walang patutunguhan ng magandang buhay ng mga tao. Ang sabi ng Panginoon, kailangan mayroong tutubos sa kanilang mga kasalanan, mga kapatid. Tandaan mo, hindi natin kayang tubusin ang kasalanan natin dahil walang matuwid. Wala. Pero salamat sa Diyos. Hallelujah! Siya ang nagtubos ng ating mga kasalanan. Imbis na ikaw ang haharap, mga kapatid, sa ginawa mong kasalanan, merong Panginoon, hallelujah, na nagbigay ng kanyang sarili. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Itaas natin ang ating kamay, magpasalamat tayo sa Diyos. Itaas natin ang kamay natin sa Panginoon. Salamat! Hallelujah! Ganyan kahalagang Diyos ang Panginoon sa buhay ko. Hindi natin kaya sa sarili natin. O yung tulong ng Panginoon na pera, minamaliit mo, kaya mo kasing kumita ng pera eh. O yung tulong ng Panginoon na magbigay ng mga pagkain, kaya mo kasing maghanap ng pagkain. Minamaliit natin. Yung tulong ng Diyos na magbigay ng mga gamit, kaya ko din yan mag-provide. Pero nakita ng Panginoon, walang magagawa lahat ng gawa ng tao, mga kapatid, hanggat ang tao ay nabubuhay sa kasalanan. Kaya sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid, kailangan kong matulungan ng tao na ang pinaka-problema ng tao ay ang nagawa nilang pagsuway sa harap ng Panginoon. At sa kasalanan na yan, hallelujah, pumasok sa tao ang sumpa. Na kailangan natin ng Diyos, mga kapatid. Walang makakalabas sa sumpa ng kasalanan kung wala ang tulong ng Panginoon. Hallelujah! Sino nagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid?
Hallelujah! Salamat sa Diyos! Galatians chapter 3, verse 10. For as many as are of the works of the law are under the curse. Hallelujah. For it is written, cursed is everyone that continues not in all things which are written in the book of the law to do them. Walang natulungan ng batas sa atin dahil lahat tayo ay hindi nakatupad sa batas ng Diyos, mga kapatid. Wala kahit isa sa atin. Kaya ang nangyayari, hindi tayo pinagpapala ng batas. Dahil hindi natin nasusunod yung batas, naririnig natin yung batas, hindi natin nasusunod, imbis na matulungan tayo ng batas, ang tao ay nasusumpa pag hindi tayo makasunod sa batas. Amen. Ang tao, kahit hindi mo turuan, magkakasala ang tao. Dahil kalikasan ng tao ang kahinaan. Kahit ikulong mo yung anak mo, kahit itago mo yung anak mo, makakagawa yan, mga kapatid, dahil kalikasan ng tao ang kahinaan. Na yan ang magtutulak sa ating makagawa ng labag sa harap ng Panginoon. Dahil hindi mo masunod yung batas, walang makasunod sa batas, mga kapatid. Hindi mo masunod yung batas, imbis mabindisyonan ka, susumpain tayo, mga kapatid. Amen. Hindi mo kaya, walang makakagawa sa atin, hindi natin makukompleto, hindi natin kaya. Ang nakakalungkot, sabi ng Biblia, if you offend one of the law, you are guilty of all. Nasunod mo yung siyam, hindi mo nasunod yung isa, you are guilty of all. Kaya hindi tayo natutulungan ng batas kung hindi sinusumpa ang tao sa pamamagitan ng batas. Dahil hindi mo nga masunod yung batas. Tandaan natin yan, hindi natin kayang masunod ang batas. Tulungan tayo ng Diyos. Nung nakita ng Panginoon yan, mga kapatid, sa verse 11, but that no man is justified by the law in the sight of God. Walang tanggap ng Panginoon na tao sa pamamagitan ng batas dahil walang makasunod sa batas. Oh, hallelujah. Pero tulungan tayo ng Diyos na maunawaan ito, na kung wala talaga ang Panginoong Hesus, walang patutunguhan ang buhay ng tao, mga kapatid. For the just shall live by faith. Pag walang Panginoong Hesus, wala tayong pag-asa. Dahil hindi natin kayang tuparin ang batas, walang magiging aring ganap ang Panginoon na tao, mga kapatid. Kaya sa verse 13, ihanda natin ating puso at isipan, pagdating ng Panginoon. Hallelujah! Woo! Verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law. Hallelujah! Being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangs on the tree. Dahil hindi tayo makasunod sa batas, tayo dapat ang ibibitin sa curse, mga kapatid. Pero dumating ang Panginoon, hindi na tayo, mga kapatid, siya na lang ang kumuha ng sumpa ng batas. Hallelujah. Pupurihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sambahin natin ang Panginoon dahil yung sumpa na para sa iyo ay kinuha na ng Panginoon sa cross. Woo! Naintindihan mo ba ang Panginoon sa buhay mo? Paano na lang ang buhay kung walang Kristo? Walang pag-asa. Sumpa ang darating. Ngunit dumating ang Panginoon, alam niyang hindi natin kaya ang batas, kaya
Siya na lang ang kumuha ng sumpa. Siya yung pinahirapan. Siya yung sinaktan. Siya yung pinadugo. Siya yung namatay na dapat sana ay tayo, mga kapatid. Hallelujah! Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sambahin natin ang Diyos. Ganyan kahalaga ang Panginoong Heso Kristo. Hallelujah! That's why we love Jesus, mga kapatid. That's why we love the Lord Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, para maintindihan mo ang kahalagaan ng pagtutubos sa iyo ng Panginoon, tingnan mo yung sakripisyong ginawa ng nagtubos sa iyo. Alam mo ba yung tubos? Ikaw sanang magbabayad. Ikaw sanang magbabayad. Pero dahil siya ang Redeemer, siya ang nagtubos sa dapat sanang babayaran natin sa harap ng Panginoong Diyos. Sa kabutihan ng Panginoon, siya ang gumawa ng dahilan, siya ang gumawa ng paraan para yung sana babayaran natin. Siya na yung nagbayad. Kaya kahit sinong taong magkumbinsi sa akin, kahit sinong demonyong magkumbinsi sa akin, nakalimutan ng Panginoon, hindi pwedeng mangyari yun. Dahil pag kinalimutan mo ang Panginoon, kinalimutan mo na yung tagapagtubos ng buhay mo, at kinalimutan mo na rin yung pagtutubos sa iyo ng Panginoon. Kaya kailangan nating alalahanin, pahalagahan natin ang Panginoon, dahil siya yung nagtubos sa atin, at siya yung gumawa ng paraan sa araw ng pagtutubos sa ating mga buhay, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Shall we say, praise the Lord? Shall we say, thank you, Jesus? Come on, everybody shout, thank you, Jesus! Salamat! Ganyan kahalagang Panginoon. Huwag niyong tignan lang ang Panginoon ay may ibibigay. Huwag. Ang pinakamahalaga ay yung pagtutubos niya. Kahit may pera ka kung hindi ka tinubos ng Panginoon. Kahit mayaman ka kung tinubos ka ng hindi ka tinubos. Kahit wala kang sakit, kung hindi ka tinubos. Ikaw ang magbabayad sa harap ng Panginoon. At dahil hindi mo nasunod ng buo ang batas, sumpa ang darating. Tulungan tayo ng Panginoon. Ngunit ayaw ng Panginoon mangyari yan. Mahal na mahal niya ang tao, mga kapatid. Makinig kayong lahat. Hindi kaya ito ng iba. Mahal na mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Hallelujah! Binigay niya ang kanyang sarili. Hallelujah! Pahalagahan natin ang pagtutubos ng Panginoon. Dahil siya mismo ang nagtubos sa atin. Church, let us value our redemption. Sa Hebrews, mga kapatid, ito yung church na gusto nang tumigil. Makinig kayo, mga kapatid. Ito yung church na gusto nang babalik sa dati nilang paggigimungan. Brother Joseph, handa nga kayatan nagsirbiti ako. Ayaw na nila. Gusto na nilang bumalik sa dati. Nakakatakot. Amen. Babalik ka ulit sa batas. Nabasa natin kanina na walang makakasunod ng lahat ng batas. At kapag hindi mo nasunod ang batas, hindi ka matulungan ng batas. Kung hindi, ikaw ay hatulan. At pag ikaw ay natulan ng batas, guilty tayong lahat, susumpain tayo. Kay salamat na lang naglilingkod tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo.
Pero may mga taong gusto nilang bumalik. May mga taong ayaw nilang magpatuloy. Nangyayari din yan. Alam niyo, marami din pumapasok dito, Brother Joseph, hindi nagpatuloy yung iba, marami. Hindi tayo kakasya dito pag nagpatuloy lahat. Hindi kakasya dito pag lahat ng nabautismuhan, nagpatuloy, hindi tayo kakasya dito. Amen. Pero mayroon pa ring mga tao na hindi nakakapagpatuloy. Ito sa aklat ng Hebro ay sinulatan sila ng mga aral upang maunawaan nawa nila. At tayo din naman ay maunawaan nawa natin ang kahalagahan ng paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Let us value our redemption. Sa Hebrews chapter 9 verse 12 to 14, basahin ko sa Tagalog. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Sabihin natin lahat, redemption. Sabihin natin lahat, redemption. Sabihin natin lahat, redemption. Pahalagaan natin yung salita na yan. Dahil kung walang redemption, walang pag-asa ang buhay natin. Verse 13. Makinig kayo. Sapagkat, gusto nilang bumalik sa dati, paghahandog ng mga hayop. Sapagkat, kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang mga abo, mga sinunog inalay, mga abo ng dumalagang baka ay binudbud sa mga nadungisan, ay makapagpapaging banal sa ikalilinis ng laman. Kung yung mga dugo ng mga hayop na inalay ay nakakatulong sa mga tao, mga kapatid noon, na gusto nilang balikan, ito ang paalala ng salita ng Diyos sa kanila at paalala ng Diyos sa atin. Sa verse 14, kung gaano pa kaya kung ang dugo ng hayop ay nakakalinis, mga kapatid, sa mga tao, sabi ng verse 13, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay hinandog ang kanyang sarili na walang dugi sa Diyos, ay maglilinis ng inyong mga budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay, mga kapatid. Nung una, ang inaalay nila ay mga hayop para magtigis ng dugo para sa kasalanan ng tao. Upang ang tao, mga kapatid, ay kahabagan ng Panginoon. At ang mga dugo na yan ay magpatakip sa kanilang kasalanan. Kawawang mga tao noon, magpapatay ng baka, magpapatay ng tupa, magpapatay ng mga hayop, mga kapatid. Dahil kailangan ng sakripisyo para ang kasalanan ng tao ay matakpan, mga kapatid. Kaya ang ginawa ng Panginoon, hindi pwedeng ganito lagi na ang kasalanan ay natatakpan lang. Kailangan maalis sa tao ang kasalanan, mga kapatid. Kaya kung ang dugo ng hayop ay nakakatulong sa kasalanan ng mga tao, lalong-lalo na ang dugo ng Panginoon ay sa Kristo. Thank you for the blood, Jesus. Hindi na ikaw yung mag-aalay. Hindi na yung sarili mong iaalay. Meron nang nagtubos, hallelujah, at nagbigay ng sarili para sa atin ang Panginoong Jesus. Ay nga sabi ng Galatia 13, mga kapatid, Christ has redeemed us from the curse of the law. Hallelujah! Tinubos tayo ng Panginoon
sa sumpa ng batas. Nung siya'y napako sa krus, mga kapatid, handa na ba kayo? Galatians 3:13. Pero pasukin natin yung 14. Sabi ng Galatians 3:14, hallelujah, sinumpa ang Panginoon dahil sa kasalanan natin sa krus. Siya yung nahirapan, siya yung nagbayad, siya yung namatay. Para saan? Verse 14, that the blessing of Abraham might come unto the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Pahalagahan natin ang pagtutubos ng Panginoon. Mong sabihin, wala namang ginagawa sa akin ng Panginoon, ba't ako magsasakripisyo? Wala namang ginagawa sa akin ng Panginoon, ba't ako magsisilbi ng katakot-takot? Balikan mo ito. Unawain mo ito. Pag walang Panginoon sa buhay natin, walang kasiguraduhan, mga kapatid, ang ating kinabukasan. Pero dahil sa sakripisyong ginawa ng Panginoon, tinubos niya tayo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Pag sinabing redemption, merong redeemer. Walang mangyayaring pagtutubos pag walang nagtubos. Iukit natin yan sa puso't isipan natin. Walang mangyayaring pagtutubos pag walang nagtubos sa atin. Amen. Kaya kung mahal mo yung tatay mo, mahal mo yung anak mo, mahal mo yung magulang mo, okay yan, mas mahalin mo yung Panginoon na nagtubos. Hindi ka kayang tubusin ng magulang mo. Hindi ka kayang tubusin ng lolo mo. Makasalanan din yan JB, hindi ka kayang tubusin ng tatay mo. Makasalanan din yung tatay mo. Siya kon apo, siya tagbayad ti basol mo. Apay ka nga nagbasol? Kaya tayo mahalin natin higit ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Huwag tayong pumayag na merong magpapahiwalay sa atin sa tagapagtubos. Dahil kung walang tagapagtubos, hindi tayo matutubos. Kaya huwag kang pumayag, Sister Priscilla. Bumalik ka sa paglilingkod dahil kung wala iyong nagtubos, walang magtutubos sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon! May pinakita kong video kahapon kila Sister Ana, iyak lang iyak si Sister Ana, pati si Katrina, iyak sila nang iyak. Tungko ako dito sa dalawa ang lalambot ng puso nila Yung iba, pag tinuturan ko, nakaganyan. Wala reaksyon, mga kapatid. Nakulaapan ng tipuso da. Pero alam mo yung malambot na lupa, ang puso'y malambot na lupa. Mga kapatid, nagre-reflect yan sa labas. Ang malambot na puso sa Panginoon, iyakin yan, mga kapatid. 30 plus na ako sa paglilingkod, Sister Alice. Huwag kang aalis. Iyakin pa rin ako sa Panginoon. Basta naramdaman ko ang presensya ng Panginoon yan, hindi tutulong, hindi papigilan. Basta narinig ko ang salita ng Panginoon sa puso ko, hindi ko mapipigilan yan.
At tuwing nananalangin ako mga kapatid, walang panalangin na walang pagluha. Pag ako'y nananalangin ng personal sa Panginoon, wala, hindi po pwede. Dahil ang puso ko pagdating sa Panginoon, matigas ako sa ibang bagay. Pero pagdating sa Panginoong Diyos, huwag nating baligtadin ha. Sa ibang bagay, malambot tayo. Kunting salita lang ng lalaki, sinabot pa na. Hay, tayo na, kalambot. Hinahi ka pa lang, tayo na. Grabe ka man. Sabi siya ng lalaki, hay, anniversary na natin, next year ako naman. Hay-pay lang. Ang lambot ng puso mo. Huwag ganon. Dapat matigas ang puso natin sa ibang bagay, pero pagdating sa Panginoon, mga kapatid, sa Kanyang salita, sa Kanyang presensya, dapat ang puso natin ay laging malambot, mga kapatid. Pinakita kong video sa kanila, mga kapatid, parang pagpasok sa langit. Isa-isa yung mga taong haharap. Ayan. May mga ihaharap nila yung sarili nila, mga kapatid. Tapos mayroong taga-check sigurado. Ayan. Sabi niya, ako ay mabait sa lupa. Ganito ako sa lupa. Oh, very good. Sabi ng taga-tingin, ang galing ng ginawa mo. Pero kailangan mong humarap doon mag-isa. Mayroong kiluhan, mga kapatid. Wala yan sa listahan ng mabuti. Diyan tayo dinadaya ng kaaway. Lista ka ng lista ng ginagawa mong mabuti. Natukso ka na ng kaaway. Ang dami kong ginawa. Kaming naggawa doon, kaming naggawa dito, kaming naggawa. Kaya akala mo, banal ka na. At ligtas ka na. Haharap ka doon. Kinilos siya, mga kapatid. Bagsak. Doon ka. Sunod-sunod, mga kapatid, isa matulungin. Nagpagawa ng mga balon sa Africa, nagbigay ng mga dugo, mga kapatid, tumulong mabuti. Wow, sabi pa niya nga, kung mabubuhay pa lang ako, ang dami ko pa sanang gagawing magaganda. Wow, very good. Sabi nung tagatingin, mga kapatid, pero kailangan mo pa rin humarap, mag-isa mo doon. Punta ka doon. Ayan, di punta. Bagsak, mga kapatid. Bakit? Mabuti naman ako, bakit? Siya lang yung humarap sa hatol niya. Mga kapatid. Isa-isa, yung isa naman sabi niya, ang mama ko lagi sa church. Bagsak. Mama mo yung lagi sa church, hindi naman ikaw. Bagsak. Ang babait nila, mga kapatid, pero dahil sila yung haharap, mga kapatid, bagsak. Pero yung isa, mga kapatid, hallelujah, ang dala-dala niyang listahan, mga kapatid, walang maganda ko, pero ang maganda doon sa listahan niya, puno ng kulay pula, mga kapatid. Puro pula yung listahan niya. Sabi nung taga-check, merong naging busy sa buhay mo. Ibig sabihin, may tumulong dito. Sabi niya, malungkot yung lalaki, siguro makasalanan siya, mga kapatid. Hallelujah. Iyang-iya siya, mapagpakumbaba sa kanya ng mga taong may Diyos sa buhay. Walang pagmamayabang, mga kapatid. Kundi nagpapakumbaba. Hallelujah. Sabi niya, sige, punta ka doon. Kailangan mong humarap. Mamaya may dumating, mga kapatid. May dumating, ang pangalan niya, Jesus. Sabi niya, hindi siya pupunta dyan sa kiluhan. Hallelujah. Tinubos ko na yan. Ako ang tatayo dyan. Hallelujah. Kaya ang sabi ng Biblia, hallelujah! Ang Panginoon ang tatayo sa atin, siyang matuwid. Kaya ang makikita doon, hindi yung tayo, kung hindi yung katuwiran ng Panginoon. Woo! Bakit? Hindi dahil matuwid tayo, hindi dahil wala tayong kasalanan, pero may nagtubos sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Taas natin ating mga kamay. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi na ikaw ang makikita. Kung may nagtubos ng buhay mo, ang harap na ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Hallelujah, mga kapatid, meron akong gustong basahin. Ayaw marinig ng mga judgmental ito, mga kapatid. Ayaw marinig ng mga judgmental ito.
Hallelujah. Oh God, help us, Lord. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon. Praise the name of the Lord. Hallelujah. 1 John chapter 2, verse 1. Sabi nun, my little children, these things I write to you so that you may not sin. Makinig kayo lahat. Huwag tayong magkasala hanggat sa magagawa natin. Huwag tayong magkasala, sabi ng Biblia. Pero makinig kayo, hindi maiwasan yung iba eh. Hello? Alam ng Panginoon na mahina ang laman, mga kapatid. Pero ang sabi ng Biblia, hindi kayang marinig ito ng mga judgmental. Salamat, hindi tayo judgmental, mga kapatid. But if anyone, hallelujah, sabi dito, but if anyone sin, kung meron pa rin makagawa, sabi niya, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Hallelujah. Meron ng mamamagitan, hallelujah. Hindi na ikaw yung makikita, yung nagtubos ng buhay mo. Sambahin natin ang tagapagtubos ng ating kasalanan. Woo! Karapat-dapat siyang mahalin. Kaya, pag wala kang Kristo, Sister Priscilla, haharap ka sa Diyos. Ayan, marami kang ginawang maganda. Pero hindi mo kayang tubusin yung sarili mo. Pero kung ikaw ay may Kristo Jesus sa buhay, ano man ang listahan ng istorya ng buhay mo, pagharap ka sa Panginoon, hallelujah, mayroong hahawi sa iyo, hindi ikaw ang patayo dyan, hallelujah, may namatay para sa kasalanan mo, may tumubos, hallelujah, susumpa ng batas, walang ibang mabuting Panginoon, Yesu Kristo. Praise God! Pag sinabing redemption, pag sinabing redeemer, paying the price to free from the penalties and consequences of sin. Pag may tumubos sa'yo, ikaw ay malaya na sa anumang mga hatol ng kasalanan. Panginoon, salamat. Because sin will bring hardship to man, will give trouble, sickness, death, and worse is, it will bring a soul to eternal punishment in hell. Tulungan tayo ng Diyos. Ang ginawa ng Panginoon. Hallelujah. Because God thinks about us and forget about Himself. Nakalimutan ng Panginoon yung sarili na niya. Sabi niya, hallelujah, hindi muna ako manglilikha ngayon. Ako ilalabas sa pagiging manglilikha. Dahil sabi niya, mga kapatid, sa Isaiah, mga kapatid, even I am the Lord, and beside me there is no Savior. Sabi niya, tapos muna ako sa paglilikha, marami na akong ginagawa. Dito naman ako, ililigtas ko sila. Hallelujah! Salamat sa Panginoon! Kinalimutan niya ang kanyang sarili. At ang sabi ng Biblia, nag-anyo siyang servant. Nag-anyo siyang, mga kapatid, mga tagapagsilbi o alipin. Hallelujah! Nakita siya na parang isang tao, parang isang kawawa. Pero mga kapatid, ang layunin ay para matulus tayong lahat. Hallelujah! Upang ang tao, hallelujah, ay matulungan niya na hindi na mapahamak, kung hindi, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, hindi na magaganap sa tao, hallelujah, ang parusa na may bibigay sa kanya. Kailangan nating maunawaan ito. Napakahalaga ng Panginoong Hesus sa buhay ng isang tao, mga kapatid.
Pwede ba nating pasalamatan ang ating tagapagtubos? Sandali lang mga kapatid, at pinaparamdam ng Panginoon. Minsan mga kapatid, ang pinapahalagahan lang natin sa Diyos yung mga bagay na binibigay niya. Yun lang, masaya tayo pag may binigay ang Panginoon, pero ito yung hindi natin binibigyan ng pansin, matagal ng taon nangyari. Hindi niya binigay, ginawa niya. Na yung dapat nating gagawin, yung dapat nating harapin, yung dapat nating, mga kapatid, tatanggapin. Siya ang gumawa para sa atin, mga kapatid. Pasalamatan natin, hallelujah. Purihin natin, hallelujah, Panginoon. May ginawa ang Panginoon sa buhay natin. Purihin ang Panginoon Diyos. Kaya nyo na ngayon, Brother Joseph, maintindihan na ninyo kung bakit ganito si Pastor. Ano man ang pagdaanan, ano man ang mangyari, ang paglilingkod ay laging pinag-iigihan. Dahil hindi ako tinipid ng Panginoon. Binigay niya yung sarili niya. Hindi siya tinipid. Sabi niya, John, ibibigay ko lang sa iyo kamay ko. John, ibibigay ko lang sa iyo yung paa ko. Hindi. Ang buhay niyang binigay niya. Kaya karapat dapat ang Panginoon na nagbigay ng buhay sa akin, na ipagamit ko din ang buhay ko para sa pangalan ng Panginoon Yesu Kristo. Kaya ngayon nyo maintindihan bakit may mga taong kaya nilang ibigay ang lahat sa Panginoon. Simple lang. Naiintindihan nila na binigay ng Panginoon ang lahat para sa kanila. Ay, yung iba hindi nila maibigay ang buhay nila sa Panginoon dahil akala nilang kaya lang ibigay ng Panginoon. Pera, gamit, pagkain. Mga kapatid, you miss the whole point. Sabi ng Bible, if in this life only we have hope in Christ, sa church, kung ang pag-asa mo lang mga nauukol sa mundong ito, sabi ng Panginoon, you are of all men most miserable. Ikaw daw ang pinakakawawang tao kung meron kang Kristo sa buhay, pero ang hinahanap mo mga bagay na nauukol sa mundong ito. Dahil ang totoo, hindi lang mga bagay sa mundong ito ang kayang ibigay ng Panginoon. Kung hindi yung mga bagay na pang walang hanggan, mga kapatid, walang hanggang buhay! Kung pera lang ang kayang ibigay ng Panginoon, damit lang, bahay lang, lupa lang, sasakyan lang, gamit lang, pagkain lang, kaya din ng uncle mo yun, Brother Joseph. Oh, kaya ng lolo ni JB yun. Oh, kayang-kaya, dalawa pang lolo ni JB, kayang-kaya, pera lang. Oh, magka-Jemay siya, kwarta, magka-Jemay siya, lolo, nagwapong lolo, 200 king ka, 200. Kapag ka mo Jemay, lolo, si Katipin, nakagwapo nga lolo ko, manuntad ni lolo mo, 200, 500 king ka. Kung ganun lang ang tingin natin sa Panginoon, mas mahalaga talaga yung ibang tao. Kaya yung ibang tao, mas mahalaga pa yung ibang bagay kaysa sa Panginoon eh. Kasi ang alam lang nilang kayang ibigay ng Panginoon, pera, ganyan. Ayan. Pagtutubos. Walang pwedeng tutubos sa sumpa ng batas kung hindi ang Panginoong Hesus Kristo. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Pag naunawaan mo ito, mga kapatid, mamahalin mo talaga ang Panginoon. Nanonood ako ng pelikula, mga kapatid, nung inalay ng isang army yung buhay niya. Yung army, inalay niya yung buhay niya doon sa isang army. Mga kapatid, maligtas lang yung army. Iyak ako nang iyak, Jema. Ba't ka umiiyak, Pastor? Masyado ka namang dramatic, hindi. Ang nakikita ko,
Yung Panginoon na nagbigay ng buhay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Dahil alam ko kung saan ako pupunta. Pag walang nagtubos ng buhay ko. Kapatid, naintindihan mo ba itong sinasabi ko? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung walang nagtubos ng buhay mo. Gayon na lamang ang pagpapahalaga natin sa pagtutubos ng Panginoon. Dahil sa ginawa ng tagapagtubos sa buhay natin, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Maglilingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid. Huwag kang manghihinayang na maglingkod sa Diyos. Ibibigay natin ang best natin para sa Panginoon. Hallelujah. Naintindihan mo ba ang ginawa niya? Oh God, you are worthy, Lord. Na ikaw ang paglingkuran namin habang kami ay nabubuhay dakilang Diyos. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Nangyari yan sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Thank you. Pero pagkatapos ng krus, mga kapatid, dito tayo papasok sa mensahe. Pagkatapos ng pagtutubos sa krus na ginawa ni Jesus, eto na, mga kapatid, kailangan natin ng banal na Espiritu ng Panginoon. Okay? Oh, intindihin niyo ito, mga kapatid. Yung krus, yung sakripisyo bilang isang hain, kordero ng Diyos sa krus, si Kristo Jesus, ay hindi niya ginawa para sa atin lang. Okay? Ginawa niya yun sa lahat ng tao. Kaya kailangan yung mga tao marinig nila ito. Sabi ko, kailangan yung mga kamag-anak ninyo, mga mahal nyo sa buhay, mga kakilala nyo, lahat ng tao kailangan maunawaan nila ito. Dahil hindi lamang tayo ang tinubos kahit sila. Pero makinig kayong lahat. Pagkatapos ng krus, kailangan nyo, sabi ng Bible, tanggapin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Bakit? Dahil ito yung selyo. Ulitin ko, mga kapatid, medyo alam ko merong mga hindi kailangan ng ng paliwanag. Ulitin ko, lahat ng tao ay tinubos. Makinig kayong lahat. Pero hindi lahat ng tao ay may selyo na tinubos sila ni Kristo. Maliwanag ba yun, mga kapatid? Yung mga hindi nagsisimba, yung mga hindi humahawak ng Biblia, kasama sila sa sakripisyo ng Panginoon sa cross. Pero ang sabi ng Biblia, kailangan nating tanggapin ang banal na Espiritu dahil ang banal na Espiritu, yan yung pruweba. Yan yung seal. Ano bang purpose ng seal? It is to provide a barrier to prevent leakage. Kasi pag may singaw yung produkto, mapapanis yan, masisira yan. Kaya nga may selyo. To maintain freshness. Di ba? Yung chichirya, mga kapatid. Kaya yung chichirya, pag bumili ka, butas, nagiging nyog. Yung chichirya, di ba dapat pag ginawakan mo yung chichirya, kanwari yung piatos. Ayan, sikat yung piatos sa chichirya eh. Ang ginagamit na yan, mga kapatid, piatos. Pati sa illegal, piatos. Dapat pag bumili ka nun, pag ginawakan mo, matigas. Di ba? Mayroong pressure sa loob. Sealed. Sabihin natin lahat, sealed. Para ma-maintain yung freshness. Dahil pag ginawakan mo yun at malambot, nagiging niyog.
Alis, nagiging nyug yung sitsirya. Pag may butas. Coconut, mga kapatid. Yung sitsirya, pag na-expose, coconut. Magiging nyug. Coconut. Coconut, wala na. Kaya nga kailangan sealed ang produkto. Yun ang purpose ng seal. Amen. Ang isa pa, mga kapatid, kaya may seal to protect the product. Para maproteksyonan. Mga kapatid, yun ang patunay pag yung binili mo, silyado. Mga kapatid, ay bumili ako ng ketchup. Alam nyo, pag bumibili ako ng ketchup ngayon, yung Papa Banana Ketchup, ayan, binubuksan ko na yun. Tapos pinipisa ko. Minsan kasi may nabili ako, Brother Rolly, pag uwi ko dito, bukas na. Ayaw ko nang gamitin na. Gusto ko nga ipahingi kay Sister Junalyn para sila nang gagamit Pero hindi ko ginawa dahil walang proteksyon. Pag walang seal. Bibigay ko sana, gamitin yung dalawa ni June kung ako na. Banana ketchup. Bagong bili ko yan. Galing akong market. Pero hindi ko ginawa dahil alam ko, kung hindi yun safe sa akin, hindi rin yun safe sa iba. Baka mamaya kung ano lang laman nun. Ngayon, pag bumibili ako, ayan, binubuksan ko na yun, tinitignan ko kung silyado talaga yun. Dahil pag sumingaw, ipapakita ko doon. May singaw, hindi ko na kukunin to. Ang seal ay proteksyon. Hello! Kaya pala kailangan natin ng banal na Espiritu. Ito ay proteksyon! Hallelujah! At ito yung pinakamahalaga sa selyo. Seal is to authenticate. Ayan. Yan ang magpapatunay na yan nga yung talagang Papa Banana Ketchup. Ayan. May selyo. Yan ang magpapatunay, mga kapatid. Kaya kapag may magbebenta sa inyo, ito, bumili ko itong produkto namin. Kikuman. Tignan mo kung may selyo. Pag walang selyo, sabihin mo baka hindi yan Kikuman, baka Mang Kiko yan. Dahil ang selyo ang nagpapatunay na yan ay totoo. Hallelujah. It certifies, it is the evidence that the product is true. Ang ibig sabihin yan ay guarantee. Ibig sabihin garantisado. Kaya mga kapatid, ang Espiritu Santo ay nagpapatunay na garantisado ngang ikaw ay natubos ng Panginoong Jesucristo. Hindi pwede paharap ka doon sa langit. Sabihin mo doon, Marcel, pagdating mo sa paghukom, sigurado, langit ako, boss. Bakit? Namatay ang Panginoon para sa akin. Ay ganun ba? Saan yung selyo? Saan yung selyo? Dahil sasabihin sa iyo ng anghel, lahat naman ng tao binigay ng Panginoon ang sarili niya para sa lahat ng tao, boss. Kuna naman. Pero para mapatunayan na ikaw ay tinubos, kailangan meron kang selyo. Yan ang banal na Espiritu, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Biblia, sa teksto natin, do not grieve the Holy Spirit. Huwag niyong pipighatiin. Pag tinanggap mong banal na Espiritu, pag sinabing pighatiin, huwag mong panulungkutin, huwag mong sasaktan, huwag mong pahihirapan. Sa MSG version, mga kapatid, ng Ephesians 4:37,
Verse 30, sabi dito, don't grieve God. Don't break His heart. See? May Holy Ghost ka, pero pag hindi mo sinusunod yung gusto niya, you grieve God. You break His heart. His Holy Spirit moving and breathing in you is the most intimate part of your life, making you fit for Himself. Don't take such a gift for granted. Huwag mong pighatiin ang Holy Ghost. Huwag mong sasaktan. Bakit? Huwag mong pahihirapan. Bakit? Sabi ng Biblia, hallelujah, this is the mark with a seal for the day of redemption. Church, ang sabi ng Biblia, do not grieve the Holy Spirit of God, which we were marked with a seal for the day of redemption. Huwag mong pighatiin. Huwag mong sasaktan. Huwag mong pahirapan ng kalooban. Ang Espiritu, hallelujah, kailangan gawin natin yung gusto niya, mga kapatid. Hallelujah! Kaya nga ang tanong, silyado ka pa ba? O itong isang tanong sa mga baguhan, nasilyuhan ka na ba sa pagtutubos ng Panginoon? Kung hindi pa, kailangan mo ng selyo na siyang patunay na ikaw ay tinubos ng Panginoon. Kailangan mong tanggapin ang banal na Espiritu ng Panginoon. At kung ikaw ay tumanggap ng banal na Espiritu, anong kumusta na? Baka naman pinipighati mo, baka sinasaktan mo, dahil pwedeng umalis. Makinig kayo, pwedeng umalis ang Espiritu ng Diyos sa tao. Kaya ang gagawin natin, huwag nating pipighatiin. Huwag nating sasaktan ang damdamin ng Panginoon. Kung hindi gagawin natin ang kagustuhan ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, gagawin natin ang magagawa natin upang mananatili tayong silyado sa araw ng pagtutubos. Hallelujah. Gagawin natin ang gusto ng Espiritu Santo upang manatili ang Holy Ghost sa buhay natin at sa ating pagharap sa Diyos. Tayo nga ay may selyo na patunay na tinubos tayo ng Panginoon. Kaya ang gagawin natin, patuloy tayo sasamba sa Panginoon. Tayo'y patuloy na tatanggap ng salita ng Panginoon at patuloy nating mamahalin ang presensya ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Huwag nating sasaktan. Huwag nating i-grieve ang Holy Ghost. Yan ang selyo mo. Kailangan mo yan, mga kapatid. Para sa pagdating ng Panginoon, nakahanda tayo, mga kapatid. Kailangan mo yan dahil hindi mo alam kung kailan tayo haharap. Hindi natin alam kung kailan tayo pagtatapos sa mundong ito. Kailangan lagi na ang banal na Espiritu ay nararamdaman natin araw-araw upang yan ang katiyakan na tunay lang tinubos tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sa ating mga gawa, pakasalanan, ket di yu paglidaan ti Espiritu Santo ti Diyos, ta isu ti marka ti Diyos, iti panagtagikwana kada kayo. Hallelujah. O, tulungan tayo ng Panginoon. Huwag nating pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya tayo ay tinatakan sa araw ng pagtutubos, mga kapatid. Hallelujah. Pahalagahan natin ang Panginoong Jesucristo. Pahalagahan natin ang pagtutubos niya. Ngunit kailangan natin ang banal na Espiritu upang manatili ang kasiguraduhan at ang selyo na patunay na tayo nga ay tinubos ng Panginoon.
Tumayo tayong lahat mga kapatid. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus. Saan ka man dako ngayon, kapatid at kaibigan, hallelujah. Kung ang puso mo ay may pagsasamba, kung ang puso mo ay welcome ang salita ng Panginoon, kung ikaw ay nagmamahal sa presensya ng Panginoon, hallelujah. Kung ikaw ay nagpupuri sa Diyos, hallelujah. Ang banal na Espiritu ay laging nariyan para sa iyo. Purihin ang Panginoon, hallelujah. Oh, I feel the presence of God, hallelujah. Merong gustong selyuhan ng Panginoon. Merong gustong selyuhan ng Panginoon. Huwag mong sasaktan. Gagawin mo yung gusto niya. Susundin mo yung kalooban niya. Hallelujah! We will love Him. Hallelujah! We will worship God. We will welcome the Word of God. We will welcome the Holy Spirit. In the name of Jesus. Hallelujah. Kahit nandiyan ka sa likod, kaya mo maramdaman, pero mas madaling maramdaman pag nandito ka malapit sa altar, mga kapatid. Hallelujah. Mas madaling maramdaman. Hallelujah. Oh God. Mayroong gustong selyuhan ng Panginoon upang pagharap mo sa Diyos. Yan ang patunay, Lord. Yan ang patunay na tinubos ako ng Panginoon. Yan ang patunay. Hallelujah. Na may nagbayad, may tumubos. Hallelujah. In the name of Jesus. Buksan mo ang iyong labi. If you need to receive the Holy Ghost, buksan mo ang labi mo. Magpuri ka. Sambahin mo ang Panginoon. Nawanatiin mo ang Diyos mo. Hallelujah. Insulong pagkatangiwat mo. Agdayaw kay Diabo. Agdayaw kay Diabo. Ang Espiritu Santo ay parang tubig. Ang Espiritu Santo ay parang tubig. Buksan mo yung bibig mo. Buksan mo yung bibig mo. Hallelujah. 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 Glory to God. Come on, Katrina, receive the Holy Ghost. By the authority of God, receive the Holy Ghost. Yes! Glory to God. Praise God. Thank you for the redemption, Lord. But we need the seal. We need the seal. We need the seal of the Holy Ghost. Come on, hallelujah. Come on, hayaan mo yung luha mo, parang Josephine. Hayaan mo yung luha mo. Ganyan ang nararamdaman. Pag naramdaman mo ang presensya ng Panginoon, hindi mo mapigilang lumuha. Hindi mo mapigilang magsaya. Hindi mo mapigilang magpuri. Hindi mo mapigilang samba. Dakila ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Come on, church. Buksan mo yung labi mo. Buksan mo yung bibig mo. Sabihin mo, praise the Lord. 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 Sabihin mo, hallelujah. Sabihin mo, hallelujah. Sabihin mo, hallelujah. Come on, hallelujah. 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 Sabihin mo, hallelujah. Sabihin mo, praise the Lord. Jesus, I love you. Jesus, sabihin mo, praise the Lord. Yes! Yes! Hallelujah! Come on, church, hallelujah! Gusto natin ang presensya ng Panginoon. Gusto natin ang presensya ng Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon.